Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Uh, of course, hindi makaka-relate or makaka-resonate ang lahat. Pero, take only what resonates kasi general love reading ito, no? Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, friend ko yan guys, open sa personal reading. Ako po hindi pa. Pero, if you want, pwede kang magpa-palm reading sa akin. Ito. Punta ka sa TikTok shop and then search mo na lang ako dyan. Okay, let's start your reading. Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. For Libra, please. You do have here the Devil. Okay. I don't like this energy. Unang-una pa lang. The Knight of Cups. Pero, ito na, nararamdaman ko yung energy na it is in reverse. So, we will do that. We will read this in reverse. Pwedeng, alam mo yung connection or relationship na napaka-toxic. Ganun yung nakukuha ko sa'yo. Minamanipula ka ng isang tao na nakikita natin na parang, or yung iba nangyari na to eh. Maybe this is a past person, diba? Binabalik tanaw mo na lang. Yung iba naman, this is still happening hanggang ngayon, diba? Unfortunately, dahil may relationship dito with the Two of Cups or connection with the Devil na sa totoo lang, luha, nagbibigay ng problema sa'yo with the Nine of Swords. 'Di ba? Binibigay mo naman yung best mo eh. Pinapakita mo pa rin naman yung mga kakayahan mo. Like, binibigay mo pa rin kung ano yung mga kaya mong gawin dito sa connection na to. Kaya lang, 'di ba? Parang with the Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, actually yung pagmamahal na binibigay mo, yung effort na ginagawa mo, pinagmumukha ka pa rin niyang tanga. You know, with the Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, kung ano man yung mga new beginnings na nangyayari sa'yo, pag hindi nag-workout, lagi niyang sinisisi kasalanan mo. Ikaw ang may gusto niyan. Hindi yun healthy, guys. Kasi dapat nandyan itong person na ito to support you. Hindi yung ipahiya ka, hindi yung sisihin ka sa mga pagkakamali or sa mga maling nangyayari sa buhay mo. Dapat nandyan. If this is a relationship na hanggang ngayon, nandyan pa rin, well, mag-isip-isip ka. You do have the Ten of Swords. Maybe this is the time na kailangan i-end mo na. Para mas ma-receive mo or ma-achieve mo itong the Star and the Ace of Cups. Ito yung real love na pwedeng pinapangarap mo. At unfortunately, hindi mo yun sa kanya makukuha. Ito yung reading na sinasabi ko sa iyo lahat to para magising ka sa katotohanan. Na yung taong kakonect mo, dapat mo na talaga siyang pakawalan. Okay? So anyway, kukuha tayo ng ibang deck to clarify this. I feel like this reading is hindi mag-resonate sa lahat. Hindi magre-resonate sa lahat. But of course, sana mag-resonate sa'yo. Kung nag-end na yung relasyon, yung iba may mga nararamdaman ako nag-end na, good for you. Nakawala ka. Pero huwag ka na mag-expect. Huwag mo nang isipin na babalik pa siya, magbabago pa siya, dahil walang magbabago sa kanya. Yan na siya, nasa dugo niya na yan, nasa budhi niya na yan. Okay? So, ayan no, this is the message for you. We need to let each other go. We need to let each other go, Libra. Kailangan mo nang pakawalan tong taong to. You do have here, I'm so attracted to you. Na to the point na nagiging toxic na kasi nagiging obsession na para sa iba. Nandyan yung point na magsaselo siya na hindi naman dapat siya magselos. Nandyan yung point na maaaring
I don't know, I can see a lot of attraction pagdating sa physical, sexual, ganon. You don't know how hard it was to let go. So, nakikita natin na mahirap itong connection na ito, but you need to let go, pero alam kong mahirap para sa'yo. No? You do have you and I were too young. Especially if this connection is, medyo bata pa naman kayo, or nagsimula siya ng bata pa kayo. So, hindi siya tama. Hindi pa kayo mature enough para ituloy yung connection dahil kulang pa sa maturity. And you do have here, I wish I had treated you better. Kasi hindi naman ka talaga niya inaayos yung pagtrato niya sa'yo eh. 'Di ba? This person, nakikita natin na kaya kanyang ipahiya, kaya niyang yung promises, kaya niyang hindi tuparin ito. So, I don't know about you, Libra, pero yung advice sa'yo, hindi talaga okay yung person na ito for you. So, kailangan mo talagang magising sa katotohanan. Yung iba dyan, pwedeng i-deny nila, sabihin nila, ay hindi para sa akin yan. Lalo na kung ang feeling mo ngayon, ex mo to, na parang gusto mo siyang balikan. Kasi sa totoo lang, masakit marinig yung katotohanan. Pero, ang gusto mo kasing marinig is ang gusto mo kasing mangyari is marinig mo lang yung mga masarap pakinggan. Pero itong reading na to is, sorry to say, panggising talaga to para sa'yo. Para malaman mo kung ano ang totoo. Okay? So anyway, hindi to para sa lahat. Hindi to para sa lahat. Inuulit ko lang. For Libra, please. You do have here the Three of Swords. Hindi siya nagiging honest, Libra. This person, may third party, may mga itinatago na magdudulot para masaktan ka with the Eight of Swords. Itong person na ito, sa totoo lang, kung ano yung mga ginagawa niya ngayon, pwedeng magdulot ng ending sa inyong dalawa with the Tower. Kung may relationship, may marriage, we do have here the Justice card. This is Libra energy. And nagpakita siya talaga siya in reverse. And I would read this in reversal. So, nakikita natin, this is untruthfulness or lying energy, pagsisinungaling. So, yung connection ninyo, sa totoo lang, dapat nang i-end kasi ikaw yung kawawa. 'Di ba? Nakikita natin na, oo, siya yung kailangan mo with the Page of Cups. Nakikita mo yan, it's like a person sitting down and then ito yung paa niya. This is your person. 'Di ba? Mararamdaman mo yung feeling na hindi ko siya pwedeng i-let go kasi kailangan ko siya eh. Ito yung energy na nakukuha natin. Kailangan mo yung person mo. 'Di ba? Kaya maaaring mahirap i-let go itong taong to. And what will be the future for Libra? Punta tayo sa future, guys. Kuha muna tayo ng konting reading pagdating sa money. Okay? For Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Thank you for those who are watching in live sa TikTok. If you want to watch me on live sa TikTok na lang, guys. Unicorn Princess Tarot. Okay. Money reading for Libra. Money reading for Libra. I hate this. I hate your energy, Libra, sa ngayon. Kasi masyado kang malambot. Alam mo yon, masyado kang mabait. To the point na naluloko ka, napapaikot ka sa mga kamay nila. I'm seeing a problem here with the Nine of Wands pagdating sa kaibigan. No? Kaya, yung circle of friends mo, huwag ka masyadong magtiwala sa kanila. Kasi, pwedeng, sila yung ikabagsak mo eh. Actually, dapat mo silang layuan with the Seven of Swords. And kita mo, it's a person na parang may iniiwasan nila layuan. And these are the people na dapat mong layuan. Friends yan.
or mga kunwaring kaibigan. Okay, Libra? Kasi, hindi lang yan ito sa reading na ngayon, ha? Kahit sa mga nakaraan, kahit sa future, kung pipili ka ng kaibigan, pwede ba wag ilabas mo na lang yung usaping pera sa kanila? Pwede ba sarili mo na lang? Kasi nakikita nila kung gaano kanila kayang manipulahin dahil sa lambot mo, sa galing nilang mauto ka at mapaniwala ka. So, especially dun sa mga nagtatayo ng negosyo, utang na loob, wag mo nang idama yung kaibigan mo. Ikaw na lang. Kung gusto mong magnegosyo, ikaw na lang. Dahil nagkakaroon ng challenges, problema kung idadamay mo pa sila. Okay, yun yung advice sa'yo. Yan. And, in the future, ano yung naghihintay for you? Libra. In the near future, for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libras. In the near future. In the near future for Libra, please. Spirit guides, angel guide for Libra. You do have here the Knight of Pentacles. Okay, nadadali ko yung stand. Knight of Pentacles, Knight of Wands, and the Ace of Wands. Eto, pag sa usaping love, kung naka-let go ka na dito sa taong to, na sinasabi ko sa'yo na toxic, pag nagkaroon na ng malaking pagbabago with the Wheel of Fortune, this is big change sa buhay mo, na pwedeng may kinalaman nga dito sa kasalukuyang kakonect mo, no? Nakakita tayo ng new beginnings for you. I can see, yung sa iba, isa or dalawa na tao na pwedeng new person na nakikita natin na mag-o-offer ng love sa'yo. But of course, yung energy mo nakaka-trauma, parang traumatized ka pa eh. Hindi ko nakikita na makikipag-commit ka agad-agad because you are still traumatized dito sa past. Na parang, ang hirap na magtiwala kasi nasaktan ka eh. Naloko ka, nasaktan ka. So parang ang hirap na. Yung iba sa inyo because of age, might be yung parang hindi na tama sa age ko na mag-entertain pa ako, no? But I can still see these people na try nila na mag-offer kasi gusto kanila talaga. Okay? And may mga material pa nga na offers and mga ibibigay itong mga taong ito sa'yo. And ang gusto natin yung energy actually. And I can see here na for some of you, merong someone na willing na mag-travel to have this new beginning with you. Parang willing siyang mag-travel to see you, alam mo yon. And what will be the advice for Libra pagdating dito sa bagay na ito? Advice for Libra, please. Spirit guides, angel guides. Four of Swords is here. King of Wands, Five of Cups. Actually, ang advice sa'yo, hindi ka pinagmamadali. Hindi ka pinagmamadali. Kung hindi ka pa ready, kung ayaw mo pa, huwag mo ipilit. Bakit? The Five of Cups is here. There's this pain. Nasasaktan ka pa, nalulungkot ka pa eh. Hindi ka pa talaga healed or naka-healed or maayos. 'Di ba? So, nakikita natin with the King of Wands, you can handle yourself. Hindi mo kailangan ng kusino man, partner, love life, or yun nga, yung mga kaibigan. Sa ngayon, with the Four of Swords, mag-focus ka sa healing and wala kang dapat gawin pagdating dito sa mga bagay na ito. I can see you being successful with the Nine of Pentacles, Nine of Cups. Ito yung magbibigay ng success sa'yo. This is you in the future. With the Eight of Cups. Yung Eight of Cups talking about the future yan. Okay? Nakikita natin na magiging successful ka in the future pag natapos na with the Death card itong Page of Wands. Ano yung Page of Wands? This is like you na parang kulang pa yung mga kaalaman mo, yung immaturity mo. Yung iba sa inyo pagdating sa maybe nagtatayo ng negosyo, pag natutunan mong makinig sa maybe advice,
sa'yo and or advice sa'yo ng maybe mga staff mo or empleyado mo, yung iba sa inyo, might be pag natuto ka na. Because with the Page of Wands, kailangan pa ng maraming learnings nito. So, pag natapos na yung Page of Wands, yung energy mo na parang marami ka pang dapat matutunan, ganyan. And with the Strength card, pag nakita natin, pag naging nasa point ka na kaya mo nang gamitin yung kakayahan mo, which is yung kabaitan mo, nakikita natin na ikaw naman yung kayang mag-handle ng mga tao. Nakikita mo, alam mo yun, yung parang sa sobrang bait mo, nandun yung respeto ng tao sa'yo. Na parang hindi ka nila kayang saktan, lokohin, ganyan. And maybe pagdating sa business, ganun, you are the strength card. Ayun, kung makikita mo, this is like a woman here na parang napapakalma or napapatame niya yung lion. And this is your energy. 'Di ba? Napapatahimik mo yung mga tao or napapasunod mo yung mga tao dahil sa angking galing mo and also at the same time yung kabaitan mo. And doon ko nakikita yung success and stability pagdating sa'yo. I can see an offer of love and marriage here in the future, pero medyo problem na itong person na ito is money. Yun yung nakikita natin. After nitong mga bagay na to, ha, na in-explain ko sa'yo. Okay. So, thank you for watching, guys. I love you all. Unfortunately, itong ating live ay kailangan ko na rin i-end dahil lowbat na yung aking cellphone. So, yan nga, kung gusto mo akong matunghayan na mabigyan kita ng sariling video ng palm reading according sa kamay mo, palad mo, yan, mabigyan ka ng guidance. Kasi actually, ang palad, ang guhit ng kamay na babago. So, kung hindi maganda yung nakikita natin sa future mo, pwede nating ayusin yan para sa'yo. And, eto, punta ka lang dito sa TikTok shop, Unicorn Princess Shop, ayan, or Unicorn Princess Tarot, i-click mo yung shop dyan. Tapos, mag-avail ka nitong 2024 Lucky Bracelet, kasi Year of the Dragon yan. Meron yung dragon, oh. Napakaganda ng quality, guys. Ayan, at saka may mga iba-ibang styles na available dyan. So, if you want, feel free to avail there. Guys, ang crystals may health benefits, ha. Napakaganda. Oh, for example, you are manifesting wealth. Ayan. This one. This is a citrine crystal. Yung piyaw. This is high quality piyaw. And yung ating crystal, high quality din yan. Citrine. Maganda to sa mga nagnenegosyo. Nag-a-attract ng swerte ito. And also, yung garnet dito sa gitna niya. This is good for the blood. Maganda yan sa dugo. Ayan. Sa mga hindi maganda yung dugo, nagkakaroon ng irregular menstruation, ganyan. This is good for you. High blood pressure, etc. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.